Okay, good evening, good evening, good evening po sa ating lahat. Am I audible ba? Naririnig ba ako? Ayan, check ko muna dito kung naririnig na tayo, kung okay na ang ating buhay-buhay. Ayan, audible daw tayo. Sige. Okay, good evening, good evening, good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po sa tanan. Ayan, sige. So, gaya ng promise natin kagabi, pagpapatuloy natin ang pagra-rationalize sa mga questions na kadalasang lumalabas sa board exam. Mga actual let questions po ang ating bibigyan ng rationale ngayong gabi. So, kagabi, nag-start na naman tayo siguro. Meron tayong 15 items na binigyan ng rationale. So, dadagdagan natin yan. Okay, ngayon, sige. Okay. I-help nyo nga ako, i-help nyo ako na i-share ang ating live ngayong gabi at ibigay ito sa ating Soksay Mahusay 3.0 na page para naman, makapasok po ang inyong mga kaklase. At maging present po sa ating Bardagulan ngayong gabi. And yes, hello po sa ating unang 40 na mga viewers sa gabing ito. Okay, pakishare ng ating live, pakimention ng inyong mga Beshi Wops, ayan, pakimention ng inyong mga kaibigan na Social Studies major, at ayan, sige, tayo po ay magsisimula po. Okay, sa gabing ito. So habang hinihintay natin ang inyong mga kaklase, mga kasoksay, ayan, advertise lang natin, open po, hanggang ngayon, ongoing po ang registration ng Soksay Mahusay 3.0. Kaya kung gusto niyo pong mag-register, ayan, just message the page for more info. At yes, available po ang ating libro na 1,000 Concepts in Social Studies Major. At yes, sa December 30 po, ati pong ilo-launch ang 1,000 questions for Social Studies Majorship. So, yung 1,000 questions na yan ay, nagko-comprise po ng 1,000 na mga iba't ibang high yield questions. Pero syempre, hindi natin kinopya yung actual na question na lumalabas sa board exam, pero the thought is still there. Kung ano yung lumalabas sa board exam, inayos lang natin, ginawa lang natin flexible ang question para matandaan nyo pa rin if ever lalabas siya. Ayan, yes. Okay. Sige, hintayin lang natin na maging 60, 70 tayo at magsisimula na po tayo sa ating live ngayong gabi. Ulitin ko, pag-share ng ating live. Okay, paki-mention ng ating mga kaibigan, mga Soksay Majors. At, syempre, ayan, paki-follow na rin ng ating page. Ayan, 60 na tayo. Ang bilis naman. Okay, 60 na tayo. Sige. Okay, typical na gabi lang ating gagawin. Okay, typical na gabi lang po. Once magpapalabas tayo ng questions, ng mga questions, all you have to do, ayan, is to comment po. Okay, kung ano ang sagot ninyo. Okay, sa mga pinapalabas natin sa screen. At syempre, check natin kung tama ba ang inyong sagot or hindi. Kung tama ang inyong sagot, ayan, baka i-highlight ang inyong sagot, baka ma-shoutout kayo at marami pang iba. Ayan. At kung magkamali naman kayo, ay, ewan natin kung anong mangyayari sa inyo. Baka suntok ba, pukpok ba, or sampal ang marireceive ninyo sa gabing ito. Ayan. Hindi na natin patagalin ang ating chismisan. Yes. Okay, 80 na tayo. Okay, dumarami na po tayo. Okay, simulan na natin ang gabing ito. Okay, number 16, the head of state in Iran who is responsible for setting the tone and the direction of the national and foreign policies of Iran. Ayan, number 1 pa lang. Okay, na-stress agad ang katawang lupa. Okay, na-stress agad ang katawang lupa ng ating mga Beshiwaps kasi, diretso tayo sa governance law and politics. So, kapag sinabi nating Iran, anong state po ba yan? Okay, yes. Muslim country po yan siya. At anong tawag sa state niya po? Okay, theocratic state. Kapag sinabi nating theocratic state, yung Iran, kapag sinabi nating theocratic state, yung leader, yung head po, ng country na yan, more likely, ang leader na yan ay yung medyo mataas ang katungkulan sa kanilang sa kanilang religion. So, ang leader ng state, sila yung mga example, Santo Papa. So, dyan siguro mga sheikh or mas mataas pa. Okay? Or religious supreme leader. Okay? Nasabi ko ng sagot. Okay? So,
Dito tayo sa number 16. The head of state of Iran is responsible for setting the tone and the direction of the national and foreign policies. Is it president, supreme leader ba, king, or potentate? Ayan, sige, babasahin natin yung mga answer ninyo. Kapag sinabi nating potentate, ano yan? Kapag sinabi nating potentate po, autocratic po yan. Okay? Potent po. Potent. Okay? Isa po yung autocratic ruler. Okay? So, alisin natin po ang potentate. So, ang sagot po ay between president, supreme leader, at king. Okay? Gaya ng sabi ko, ang Iran theocratic state. Okay? Ang Iran theocratic state. So kapag sinabi nating theocratic state, okay, theocracy, magkaiba po siya sa monarchy. Ang king, yan po ay type ng government na monarchy. Okay? Monarchical government. Paano yun? Okay, kapag monarchy ang government ninyo, may king kayo, may queen kayo. At may two types tayo ng monarchy. Meron tayong absolute monarchy at constitutional monarchy. Ulitin ko, ang two types ng monarchy? Meron tayong absolute monarchy at constitutional monarchy. Kapag sinabi nating absolute monarchy, ang lahat ng batas, ang lahat ng utos ng hari at reyna, ayan, ay galing talaga sa kanilang utak. So, ang lahat ng lumalabas sa bibig ni hari at reyna, yun ang masusunod. Yan po ang absolute monarchy. Pero kapag sinabi naman natin na constitutional monarchy, okay? Constitutional monarchy, ito ay pumapatungkol sa type ng monarchy na kung saan itong si hari, si king at si queen, si hari at si reyna ay nagkakaroon ng mga utos, nagkakaroon ng mga desisyon, okay, na base sa kung anong constitution na meron sila. For short, limited lang po ang power ng hari at reyna kapag constitutional monarchy. At kapag absolute monarchy, ayan, malakas na malakas po ang kapangyarihan ng hari at reyna. Nagets po ba? So, ang natira na lang po sa atin ay ang president at ang supreme leader. Kapag sinabi naman nating president, itong mga presidente, yan po ay matatagpuan sa country na kung saan sila ay sumusunod sa democratic procedure. Kapag sinabi nating democratic procedure, ano ito? Okay, makapangyarihan ang taong bayan. Okay, taong bayan ang pumipili ng leader. Okay, para pamunuan ang lipunan. Okay, diyan po ang presidente. Okay, so sa Iran, theocratic country siya. Okay, pinamumunuan ng type of government nila ay theocracy. Ang tawag po sa namumuno ay supreme leader. Yes po, supremo. Supreme leader daw po. Okay? Okay, very good. Diyan sa Iran, para hindi kayo mahilo, Muslim po yan sila. Muslim state po yan, pero mga Shia. Okay, mga Shia Islam. Okay? At syempre, tinatanong din po sa board exam, ano ang old name ng bansang Iran? Sige, paki-comment po. Ano ang old name ng bansang Iran? Yes. It's Persia. Persia po. Okay. Kapag ang tinanong naman po sa board exam, ano daw po ang old name ng bansang Iraq? Yes, it's Mesopotamia. Okay? Pang ilang session po ito, sir? Free session po ito, hindi po ito pasok. Okay, free session po. Ang ating session po, meron tayong session 12 or 13. Okay, so hindi pa natin dadagdagan. Magkakaroon tayo ng session 14 siguro sa Thursday. Okay, so ito free live to. Okay, dito muna tayo mag-stop sa number 16. At least, ayan, may background knowledge na po tayo kapag ang pinag-uusapan po ay, okay, Iran, Iraq, at marami pang iba. Okay, very good. Number 17 tayo. He compared history to an organism. He said that a culture and history are like living organisms that grow stronger and weaker. And all civilizations have periods of strength, vitality, and decline. Is it Herbert Spencer? Is it Oswald Spengler? Is it Ferdinand Brodel? Or is it Adam Smith? Okay, ano kayang sagot natin? Paki-comment po sa comment section. Ayan. Itong mga klaseng mga tanungan,
kapag hindi mo na po masasagot ito, kapag hindi mo alam ito, ayan, medyo mas stress kayo sa loob ng sa loob ng present ninyo habang nag-answer kasi nga chamba na talaga. So mas maganda habang nagre-review kayo, alam nyo na po yung mga objective type na question para hindi kayo mahirapan. Okay, check natin kung may nangahas na sumagot. Nangahas. Ayan. Okay, sige. Feeling ko walang konti pa lang ang nakakaalam ng sagot dito sa number 17 dahil parang bago sa inyo ang tanong na ito. Pero take note po, lumabas na po yan siya sa board exam, kaya kailangan nyo pong makabisado ang mga ganitong mga tanungan. Okay? Sinong nagsabi niyan? Add one out tayo. Okay, ganito siya lumalabas sa board exam. Adam Smith, okay? Adam Smith, economics po yan siya. Okay, focus. Okay, kapag ang makikita nyo po ay capitalism po, okay, diretso tayo Adam Smith. Okay, ano pa ang keyword kapag Adam Smith po? Sa kanya po ang term na laissez-faire. Okay, sa kanya po yan. At syempre, sa kanya rin po ang invisible hand. Ulitin natin, ano ang keyword natin? Basta, Adam Smith, if ever makita nyo na sa question, sino ang nag-coin ng term ng invisible hand, okay? Tapos, may pangalan doon, may term doon, capitalism, okay? Diretso na po tayo, Adam Smith, okay? Diretso po, yan. Alisin na natin si Adam Smith. So, meron na lang tayong Herbert Spencer, Oswald Spengler, at Ferdinand Brodel. Aalisin po natin si letter A. Kasi kapag sinabi nating Herbert Spencer, hindi po siya focus sa history. Focus po si Herbert Spencer sa sociology. Ano bang sabi ni Herbert Spencer? Ayan, kailangan daw pong mag-adapt sa changes, kailangan daw pong mag-evolve ng mga tao sa society para hindi mapag-iwanan at para makasurvive. At sa kanya po nanggaling ang survival of the fittest. Ulitin ko, Herbert Spencer, survival of the fittest. May sumagot ako ng letter A, anong gagawin? Okay, saan ka mandalahin? Mali ang sagot mo. Herbert Spencer, paulit-ulit tayo dito. Always natin sinasabi na kapag Herbert Spencer, ilalagay natin ang what? Survival of the fittest. Sa kanya po ang social Darwinism. Na-explain ko na yan kahapon din. Okay, Adam Smith, okay, economics. Herbert Spencer, saan siya? Okay, sociologist. Okay, so dito tayo sa letter B at letter C. Ayan, nag-iiba na ang kanilang mga sagot. Okay, nasa letter B ang iba, nasa letter C ang iba. Very good. Okay, sige. Between letter B at letter C, sa mga sumagot ng letter C na si Ferdinand Brodel, mali din po ang inyong sagot. Kasi kapag sinabi natin, okay, na Ferdinand Brodel, sa kanya po, ito po ang inyong, okay, tatandaan. Ito. Siya po ang nag-lead, okay, ng Annales School. Ayan, nasulat ko ba? Yan. Kapag Ferdinand Brodel, yan po. Tandaan nyo na po ang Annales School. Okay? Adam Smith, okay? Invisible Hand. Ferdinand Brodel, Annales School. Herbert Spencer, Survival of the Fittest. Okay? History is like organism. Oswald Spengler. Okay? Oswald Spengler. Okay? History is like chismis. Mga Pinoy yun. Okay? Iba naman yun. Okay? Sige. At least, okay? May bago po kayong natutunan at syempre, kapag lalabas na ang history, okay? Kinompare niya sa isang organism, si Oswald na po yan agad. Tandaan nyo na lang, organism, letter O, ang sagot natin, O pa rin, Oswald. Organism, Oswald. Oo. Herbert Spencer, ano siya? Survival of the Fittest. Ferdinand Brodel, Annals. Okay? Adam Smith, ano siya?
invisible hen. Ayan. Okay, magbigay ng kahit anong emoji para okay, maano natin. Okay, ma-check natin kung okay, nakakahabol po kayo sa ating explanation ngayong gabi. Okay, very good, very good, very good. Nakakahabol po sila, nakakahabol po sila. Diretso po tayo sa number 18. By virtue of proclamation number 349 series of 2000, this city was declared as the special science and nature city of the Philippines. Is it San Fernando, Pampanga? Is it Muñoz, Nueva Ecija? Is it Los Baños, Laguna? Or is it Davao City? Ano kaya ang sagot natin dito? Okay. Okay, waiting ako sa inyong mga sagot. Okay, while sumasagot ang tanan, okay, shoutout muna tayo kay Von Bona. Hello, Coach Uza, you're watching from Lake Cebu, South Cotabato. Thank you dahil sa inyo. Isa ko sa nanonood ng mga free review mo po. LPT na po, September 2025. Bonamay A. Bandala, LPT. Thank you so much. Ayan, congratulations. Congratulations po, Von Bona. Ayan, sana dumami po kayo. Dumami po kayong, okay, mga LPT. Okay, na makakapasa this season. At syempre, ayan, okay, sa ating Soksay Mahusay 3.0, ang mga nakapag-register po, okay, sa ating Soksay Mahusay 3.0 po ay, okay, 95% po na nakapas, okay, sa social studies major. Kaya kung ikaw ay social studies major at wala pang review corner online hanggang ngayon, ayan, kung gusto nyo makapasa, kung gusto nyo magkaroon ng high rates, ayan, paki-PM na po ang page, ayan, at makasama na po sa growing family ng Soksay Mahusay 3.0. Ayan, sige, number 18 tayo. Dahil daw po sa Proclamation Order 349, ang place na ito ay idinaklarang Special Science and Nature City of the Philippines. Ano ang ating sagot, Dine? Okay, tandaan nyo na po. Basta Special Science and Nature City of the Philippines, wala na pong ibang sagot kundi ang Los Baños, Laguna. Okay? Sir, tinatanong po ba ang mga ganyan-ganyan? Yes po. Ano-ano ang mga favorite? Ano-ano ang mga favorite po? Ano daw po ang surfing capital of the Philippines? Sige, paki-comment. It's surfing capital? Surigao. Yes, Surigao. Pero anong ano niya? Siargao po. Surigao del Norte. Pero kapag makikita natin sa board exam, surfing capital of the North. Okay, surfing capital of Northern Philippines. Anong sagot natin? Surigao pa rin ba? Siargao pa rin ba? Hindi na po. It's La Union. Okay, ano-ano pang lumalabas sa mga ganyan? Saan daw po makikita ang Sinulog Festival? Cebu. Very good, very good. Saan naman daw po makikita? Okay, ang Chocolate Hills, yes, Bohol. Okay, ano pa ang mga lumabas? Okay, kapag sinabi natin Kadayawan Festival, Kadayawan Festival, Davao. Okay, ano-ano pang mga lumabas? Okay, kapag sinabi naman natin na ano to? John Kenneth Villamor. Thank you so much po, Coach Jose LPT na po this year. Yes, 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 yes. Okay. Okay, shoutout muna tayo. Shoutout din po kay Chiang Buyogan Odarbe. Good evening, Coach. Na-miss ko lang ang free review niyo. LPT na po ako. Thank you. Ay, dumarami silang bumabalik at mag-thank you. Ayan. Very good po. Very good po sa inyo. Congratulations po. Congratulations po sa inyong lahat. Okay? Sige. Okay, babalikan po natin ang mga ganitong mga slogans. Okay, maybe next week, ibibigay ko po sa inyo ang full coverage ng mga slogans na lumalabas sa board exam. If I'm not mistaken, meron na po tayong more than 10 questions na nakafocus po sa slogan of the Philippines. Soul capital of the Philippines, heart of the Philippines, okay? Marinduque yun, okay? Queen City of the South, Cebu, tinanong na yan. At marami pang iba. Okay, may copy po ako niyan, ibibigay ko po sa inyo sa next live natin. Huwag kayong mag-alala. Okay, at syempre, kung gusto nyo mag-advance study, available ang ating booklet, Social Studies booklet. Andun na po ang lahat ng mga concepts na dapat ninyong ma-memorize, ma-familiarize, at okay, mafokusan. Ulitin ko, meron tayong 1,000 concept of social studies. Ayan, ito ay yung konsepto
okay, na lumalabas sa board exam since 2005 hanggang 2024. Okay, kinompress ko po, nilagay ko po lahat, okay, tinambak ko po sa isang booklet. At syempre, murang-mura po ang booklet na yan, naka-PDF format, at pwede nyong basahin kahit saan. Yes, 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 yan po ang, okay, ang mga sikreto ng mga nakakapasa, okay, this season, okay, nung September season, na maraming nagpapasalamat dahil sa booklet na yon. Kung gusto nyo mag-advance review, just message the page at mag-inquire na ng book. Shout out kay City Khadija Pilid. Good evening po, sir. Mag-ask lang po if take mo ba ng let ang mga Bachelor of Arts in History ngayong arts. Okay, okay. Para sa lahat po ang lecture. Okay, by major po yan siya. Okay? Good evening, Coach. Na-miss ko lang mga free review nyo. Haha, LPT na po ako. Congratulations po, Ma'am Chiang. O, Darbe. Ay, yan, ang galing. Ang galing. Perfect na perfect talaga ang inyong mga buhay. Okay, number 19. What is the largest province in the Philippines in terms of land area? Is it Palawan? Is it Davao? Is it Cebu? Or is it Aklan? Okay, ano kaya ang sagot natin dito? Okay, kapag sinasabi natin na largest province in the Philippines in terms of land area, is it Palawan? Davao po ba? Cebu? Or Aklan? Sige, add one out tayo para mas lalo ninyong maano, okay, maisa-isa ang lahat ng nasa choices. Actually, itong question na to, isa po to sa mga pinaka-crucial na question na dapat ninyo talagang ma-familiarize, ma-memorize. Okay? Kapag sinabi nating Aklan, ano yan siya? Yes, very good po. Ang Aklan po, yan po ang oldest province of the Philippines. Ulitin natin, ano ang Aklan? Oldest province of the Philippines. Kapag sinabi nating Cebu, oldest city of the Philippines. Ulitin natin, Aklan, oldest province of the Philippines. Cebu, oldest city of the Philippines. Kaya ang sagot natin is between letter A at letter B. Napapansin ko na marami ang sumagot ng letter B at marami ang sumagot ng letter A, pero mas marami ang sumagot ng letter B. Kung letter B ang iyong sagot, pakitaas ang inyong mga kamay, pakitaas ang inyong kamay at palakpakan, pakilapit po ng inyong mga mukha dahil kayo ay nagkakamali. Nagkakamali po kayo, hindi po largest province ang Davao. Ang largest province po sa Pilipinas ay ang Palawan. Ulitin ko, ang largest province sa Pilipinas in terms of land area, Palawan. Palawan po. Mali po ang mga sumagot ng Davao. Grabe kayo. Makapro Duterte ang inyong mga katawang lupa. Yes po, it's Palawan. Okay, ang Palawan po, siya din po ang tinatawag nating last ecological frontier. Ulitin natin. Okay, ang Philippines, last ecological frontier, it's Palawan. Okay, yung Davao na yan, famous po. Diyan po ang durian, syempre. Yan po ang largest city in terms of land area. Okay, Cebu, oldest city. Okay, Queen City of the South. Aklan, oldest province. Ang tanong, ano naman po ang smallest city sa Pilipinas? Okay, ano po? All smallest city. Okay? It's San Juan. Okay, San Juan po, yan po ang smallest city. Kaya wag na po kayong ma-stress, at least ngayon alam nyo na po, ang largest province is Palawan, largest city is Davao, oldest city is Cebu, oldest province is Aklan, smallest city is San Juan. Ayan, sige, number 20 tayo. What province is known to be the origin of folk dance itik-itik? Is it Pampanga? Is it Leyte? Is it Surigao del Sur? Or is it Bukidnon? Ayan. Habang sumasagot kayo, pakishare ng ating live. Okay, pakimension ng inyong mga kaibigan na social studies major. At yes. Okay. Mag-comment para mag-participate po sa ating live discussion. Okay, habang sumasagot kayo, okay, shout out kay Roma Dedama. Hi coach, isa po ako sa mga hindi nag-expect ng major na mataas, 91. Ay, perfect, ang taas. Thank you coach. Makinig po kayo sa rationales.
rationalization ni Coach at iba pang explanation, for sure, papaldo kaya. Okay, makinig kayo kay Roma de Dama. Siya na mismo ang nagsabi. Siya na po ang living testament, ang living evidence na kapag makikinig kayo kay Coach Uzair at kapag magre-register kayo sa Soksay Mahusay 3.0, paldong-paldo ang inyong majorship at okay, magkakaroon kayo ng 91 na average sa majorship or mas mataas pa dyan. Yan ay kung, okay, kayo ay nakikinig every night at kayo nakapag-register at kayo ay bibili ng mga libro natin. Ayan, congratulations po mga dadama. Salute po ako sa inyo. Ang taas po ng inyong rating. Nakaka-proud po kayo. Ayan, very good, very good, very good. Sige, diretso tayo sa number 20. Okay, what province is known to be the origin, okay, of the folk dance? Itik, itik. Ayan, 'di ba? Nasabi ko na to kagabi. Kapag may itik-itik tayo, ano ang ating isasagot? Yes, dak-dak. Okay? Origin ng itik-itik. Anong isasagot natin? Itik-itik folk dance. Okay? Hindi natin isasagot po ang Leyte. Okay? Kasi dyan po nanggaling ang tinikling. Aalisin din natin ang Pampanga. Aalisin natin ang Bukidnon. Ang ating sagot po ay Surigao. Okay? Kapag may Surigao del Norte, okay pa rin yon. Sagot pa rin yon. Kasi dyan po nanggaling ang itik-itik. Ulitin natin. Okay? Kapag itatanong naman po sa board exam, saan naman daw po, okay? Saan naman daw po nagmula, okay? Ang Cariniosa, Panay Island. Okay, ano ang ating katarantaduhan para ma-memorize ang mga ganitong klaseng mga tanong? Okay? Surigao ang itik-itik. Paano Surigao ang itik-itik? Kwak, kwak, kwak. Yes, very good po. Paano sumisigaw ang itik-itik? Paano Surigao ang itik-itik? Kwak, kwak, kwak. Ayan, balwalan sila, te. Yes, manananggal sila. Kwak, kwak sila. Yes, yes, yes. Next tayo, Leyte. Leyte, ano yan? Ano yan? Tinikling. Bakit ka na Leyte? Na-late ako, te, kasi nga naipit ang aking paa sa tinikling. Okay. Okay, next tayo. Okay. Panay-panay naman ang pagkakarinyosa mo. Ulitin natin, panay, karinyosa, Leyte, tinikling, Surigao, itik, itik. Okay. Ngayon, hindi na po makakatakas ang tatlong, okay, Santa Maria na always lumalabas sa board exam. Okay, yes, yes, yes. Okay, before tayo mag-proceed, okay, gusto ko lang i-flex ang ating 1,000 concept for social studies major. Kung gusto nyong bumili ng ating libro, ayan, available na po yan ngayon. At syempre, okay, December 31, okay, ipapalabas din po natin ang 1,000 question for social studies majorship para, ayan, hindi na po makakatakas ang mga high yield questions na always lumalabas sa board exam. Ayan, sige, sige, sige. Okay, ngayon, available na po ang 1,000 concept. Kung gusto niyo pong bumili, just message the page for more info. Number 21 tayo. By which process do children become participating and functioning members of society by fitting into an organized way of life? A. Socialization. B. Acculturation. C. Accommodation. Or letter D. Assimilation. Okay, ano kaya ang ating sagot din eh? Okay. Anong keyword natin? Process, participating, tapos functioning members of society. Ayan. Okay? Functioning members of society. Ano kaya ang ating sagot dito? Okay? Syempre, okay, kung ikaw ay nasa tamang katinuan, ay, grabe naman yan. Kung ikaw ay gumagamit ng iyong, okay, mindset, kung ikaw ay gumagamit ng iyong common sense, kapag sinabi natin, okay, na kailangan mo mag-participate sa society, okay, para ma-fit ka sa organized way of life, anong gagamitin mo? Syempre, makipag-socialize ka. At
sa sinabi nating socialize, saan ang pinaka malapit na sagot? Sa mga choices, syempre. Okay, parang hindi naman nagtitink ang mga ibang sagot. Okay, bakit sumagot ng letter C? Bakit sumagot ng letter C? Malayo po yan. Malayo po yan. It's socialization. Yung letter B, letter C, at letter D po. Letter B, letter C, letter D po. Yan po ay ways of acquiring culture. Ulitin ko, ways of acquiring culture po. Malayo po. Okay, meron tayong enculturation, acculturation, assimilation. Ulitin natin kapag sinabi natin enculturation, learning your own culture. Ulitin natin, naghahag ka kasi nag-learn ka ng own culture. Enculturation, learning your own culture. Ngayon, you're starting to learn other culture. Okay? Learning other culture, nag-learn ka ng ibang culture, acculturation. Pero kapag assimilation, learning other culture, forgetting your own culture. Ano yon? Assimilation. Nag-learn ka ng ibang culture, pero sa pagla-learn mo ng ibang culture, nakalimutan mo ang sarili mong culture, assimilation. Pero kapag accommodation, nag-learn ka ng ibang culture, hindi mo nakakalimutan ang kultura mo, accommodation po. Shout out kay John Clyde Martinez Domingo. LPT na po, coach, pero nagre-review pa din. Grabe ka naman sa pagka-loyalty. Ang pagka-loyal niya po ay Sofer galing. Andito pa rin siya kahit okay, LPT na siya. Yes. Very good po sa iyo. Okay, mabuhay po kayo at syempre sana manifesting magiging teacher 1 na po kayo. Okay, sige. Okay? Ang sagot natin dito is socialization po. Sige, diretso tayo sa number 22. Before tayo papasok sa number 22, magbigay ng kahit anong emoji. Anong heart emoji ba yan? Happy emoji ba yan? Suntok emoji ba yan? Or kahit anong emoji po para makita natin kung buhay na buhay pa ba ang katawang lupa ninyo habang ako'y nagdadada dito sa live. Ayan, nagbibigay na sila ng iba't ibang mga emoji. Buhay na buhay ang kanilang mga kaluluwa. Kaya proceed na tayo sa number 22. The late President Ferdinand Marcos placed the Philippines under martial law and ended through A. Article 6, Section 14 of the 1973 Constitution. B. Proclamation 2045. C. Proclamation 1081. Or letter D. Letter D. Republic Act 2347, Martial Rep. Ayan. Tingnan natin kung sino ang mga nakakalamang-lamang sa kanilang mga pagre-review. Okay. Shout out kay Garda Saman. Hello Sir LPT na po ako. Ayan, very good. Very good po. Congratulations po sa iyo. Ayan, dumarami na po silang mga LPT. Okay, ang dami nating karaban sa ranking. Ha? Oo, nagpapa-ranking sila afterwards. Kaya ang dami niyong pumapasa. Tapos, anong mangyayari? Saan na tayo dalahin? Okay, number 22. Okay, umuulan tayo ng letter C. Ayan. Okay, wala na bang ibang sasagot ng letra? Okay, ang lahat ay sumasagot po ng letter C. Okay, proclamation 1081. Sige. Wala bang sasagot ng letter A? Wala bang sasagot ng letter D? Ayan, letter C ang kanilang sagot. Okay, sa lahat ng sumagot ng letter C, okay, sa lahat ng mga hindi sumagot ng letter A at letter D, ayan, very good po dahil hindi po sagot ang letter A at letter D. Ano ba ang tanong natin? Ang Ferdinand Marcos daw po, nag-place daw po ng martial law. Pero, natapos ito gamit ano ang proclamation. Okay? Yes. Sa lahat ng sumagot ng letter C, yes. Alam niyo na po ang inyong gagawin. Ilapit po ang inyong mukha sa screen dahil kayo ay aking sasampalin. Sampal kayo. Bakit? Hindi kayo nakinig. Hindi kayo nagbabasa. Akala ninyo ang sinabi sa question, sino? Ano yung
batas na nagbigay ng martial law. Hindi po yon ang tinanong. Ang tinanong po, anong batas ang nagpapatapos sa martial law? Okay? Anong batas ang nagpapatapos sa martial law? Ang sinagot ninyo lahat, anong batas ang nagbigay ng power para magkaroon ng martial law? Mali kayo lahat. Mali kayo lahat. Okay? O, daming napukpok. Okay, konti lang ang nabuhay. Ang lahat nahimatay lahat dahil nasampal. Konti lang ang nakasagot ng tama. Ayan, sumagot pa ng letter D. Ba't ka nag-letter D, ate? Kasi may nakita kang Marshall. Tapos may Marshall sa tissue. Letter D. Stress na nga ako, madaming nagsumagot ng letter C, nag-letter D ka pa. Tandaan ninyo, basahin natin na yung question. Nag-place daw po ng martial law ang Pilipinas. Pero hindi yan ang tinanong. Ano ang proclamation, okay, na nagtatapos sa martial law? Kaya hindi natin isasagot ang letter C. Kasi ang letter C, yan yung nag-start. Okay, yung reason kung bakit nagsimula ang martial law. Ang nagpatapos ay Proclamation 2045. Ayan na. I hope hindi na po kayo mai-stress, hindi na po kayo mai-stress. Okay? Yes, nahilo nga siya. Nahilo na nga ang iba. Number 23. The newest continent found and is considered as the lost continent. Is it Zealandia? Is it Gondwanaland? Is it Afro-Eurasia? Or is it Rodinia? Okay. Ano daw po ang the lost continent? Yes, very good, very good, very good. Bo, kapag sinabi nating the lost count, ay, bumabawi ang mga katawang lupa ng ating mga demonyong viewers. Ayan, kanina na-demonyo kayo. Na-demonyo kayo ng ating mga tanong, pero ngayon bumabawi kayo dahil tama ang inyong mga sagot. Perfect. Perfect, perfect. Letter A po, it's Zealandia. Ayan, okay. Hindi na kayo sumasama sa puting ilaw na mga tanong. Akala ko magpapalinlang na naman kayo sa katanungan. Hindi kayo sumama sa liwanag at tama ang inyong sagot sa number 23. Yes po, kapag sinasabi nating the lost continent, yan po ay Zealandia. Pero, tinatanong din po sa board exam, ano daw po ang tawag sa supercontinent? Okay? Bago pa magkaroon ng 7 continent, bago pa magkaroon ng Asia, Africa, America, okay, North America and South America, meron tayong Australia, Europe at Antarctica, meron tayong supercontinent. Anong tawag sa kontinenteng ito? It's Pangaea. Very good po. Pangaea po ang ating supercontinent. Yes, 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 yes. At syempre, kapag meron tayong Pangaea, ano naman po ang tawag sa super? Okay? Ocean. Okay? Ang ocean na pumapalibot po sa Pangaea. Ano ang tawag sa ocean na pumapalibot sa Pangaea? It's Panthalassa. Okay? Panthalassa. Okay? Yan naman po ang karagatan. Okay? Na pumapalibot po. Okay? Sa Pangaea. Yes, very good po. Yan, tinatanong din po yan sa board exam. Okay, I hope, okay, hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo ma-stress. Hindi na kayo ma-stress kapag lalabas yan sa board exam. Okay, sige, sa ating more than 100 viewers, ayan, pakishare ng ating live. Pakishare ng ating live. Number 24, this was established in 1947 as a temporary vehicle that would quickly obtain results and achieve the provisional application of the tariff negotiation. Is it ITO? Is it WTO? Is it GATT? Or is it OPEC? Ano kayang sagot natin dito? Anong keyword natin? Tariff. Okay, tariff po ang ating keyword. Okay, tariff negotiation. Okay, kapag OPEC po, letter O, OPEC, oil po yan. Ang kanilang, okay, yan po ay organization para mapanatiling maayos po ang distribution ng oil sa bawat bansa. It's OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries ata. Okay, something like that.
parusahan niyo kapag mali ang aking ang aking sinabi. Kapag meron din tayong APEC, okay, yan naman po ay focus sa economy. Pero hindi naman po yan ang tinatanong. Ang tinatanong po, ano naman daw po ang na-establish noong 1947 para mapaayos daw po yung okay mga tariff, okay, negotiations. Ang sagot natin is very good po, very good. Okay? Tumatama po kayong lahat. It's GATT or GATT. Kapag sinabi natin GATT or GATT, ano yan? Ano yan? It's General Agreement on Tariff and Trade. Ulitin ko, GATT, General Agreement on Tariff and Trade po. Okay, sige. Okay, very good. Very good po sa mga tumatama. Yes. Ang WTO, World Trade Organization po. Okay, WTO po is World Trade Organization. Ang ITO, International Trade Organization. Ulitin ko, ang ITO, International Trade Organization, WTO, World Trade Organization, GATT, General Agreement on Tariff and Trade at OPEC naman po. Ayan, it is, kapag sinabi nating OPEC, ano yan siya? Ano yan siya? Nasabi ko kanina, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Okay, very good. Very good po. Very good po tayo. Sige, diretso po tayo sa number 25. Emily Durkheim believed that a major cause of suicide in industrialized nations was the situation where the norms of a society are unclear or no longer applicable to current conditions. He called this situation as blank, A, taboo, B, anomie, C, suicide, or letter D, deviance. Okay. Actually, na topic po natin ito sa Sociocultural Anthropology na lecture natin. Okay? Noong Thursday, Friday. At syempre, kung kayo ay nanonood ng ating live ever since Thursday at Friday, alam niyo po ang sagot dito. Na-explain po natin itong si Emily Durkheim. Siya po ay nagbigay po ng 4. Okay, na sanhi kung bakit nagpapakamatay daw po ang isang tao. Meron tayong types of suicide. Okay, meron tayong altruistic suicide, meron tayong fatalistic suicide, egoistic suicide, at anomic suicide. At syempre, kung gusto mo yan, pag-aralan, proceed lang po tayo sa ating okay, session 11 at session 12 para mas lalo nyo yan maintindihan. Punta lang po kayo sa ating private group na kung saan uploaded ang lahat ng mga sessions. Yan ay kung nakapag-register ka sa Soksay Mahusay 3.0. Kapag hindi ka pa rin nakapag-register sa Soksay Mahusay 3.0, ayan, just message the page for more info. At syempre, focus muna tayo dito sa number 25. Sabi ni Emily Durkheim, ayan, may mga tao na kung saan nawawala daw po yung regulation na kanilang sinusundan. It means yung batas na kanilang ginagawa, ang batas na kanilang fina-follow biglang nawala, kaya sila ay nagpapakamatay. Yan po ay nasa anomic suicide. Okay, kapag nasobrahan ka naman sa regulation, marami kang batas na susundin, maraming regulation na dapat pagbigyan ng pansin, yan naman po ay fatalistic suicide. Kapag sinabi naman natin na altruistic suicide, ito yung type ng suicide na kung saan nagpapakamatay ka dahil sa sobrang integration, dahil sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao, sa isang pamilya, sa isang grupo, or dahil sa isang relihiyon o kultura. Example, mga suicide bomber, nagpapakamatay sila para makuha nila ang mission, okay, ng kanilang grupo. It's altruistic suicide. Okay, very good po tayo. Number 26, what U.S. statutes that provided for Philippine independence to after a 10-year transitional period of Commonwealth government? Is it Findings-McDuffie? Is it Jones Act? Is it Payne-Aldrich Act? Or is it Brigandage Act? Ano kaya ang sagot natin? Okay, sa number 26. Okay? Actually, na-topic po natin, okay, ang
Okay, partial free trade at full free trade kagabi. Kaya alisin na natin si letter C. Kasi ano bang sabi natin? Kapag makikita natin ang partial free trade, okay, partial lang ang binigay sa'yo kaya nasaktan ka. Ulitin ko, partial free trade, Payne-Aldrich Act. Pero kapag sinabi nating full free trade, okay, okay, binigay sa'yo lahat-lahat, ikaw ay nabusog, kaya umupo ka na lang sa ibabaw ng puno, Underwood. Okay, full free trade, Underwood, Simmons Act. Okay, alisin natin sa letter C. 10-year transitional period ang ating keyword. Ang ating next na alisin, Brigandage Act. Kasi kapag sinabi nating Brigandage Act, ano yan? Yan yung batas na nagsasabi na kapag ikaw ay magbibigay ng kahit anong motibo na nagsasabing ikaw ay lumalaban sa mga Amerikano, ikaw ay paparusahan, ikaw ay kukulong, or ikaw ay mamamatay. Brigandage Act po yan. Okay? So, between letter A at letter B po tayo. 10-year transitional period. Okay? Is it Tidings-McDuffie or Jones Act? Okay? Kapag sinabi nating Jones Act or Jones Law, okay, yan po yung reason kung bakit nagkaroon po tayo ng dalawang house, okay, sa legislative branch. Yan po yung reason kung bakit meron tayong upper house or Senado at lower house or House of the Representative. Okay, yan po ay galing sa Jones Law or Jones Act, bicameralism. Ulitin ko, Brigandage Act, bawal lumaban sa mga Amerikano kung ayaw mong makulong, mategi. Payne-Aldrich Act, partial free trade. Jones Act, okay, bicameralism, pagkakaroon ng House of the Representative, pati ang Senate. Tidings-McDuffie Law, yan po ang ating sagot. Keyword po, 10-year transitional period. Okay? After daw po ng 10 years na pag-observe ng mga Amerikano sa Pilipinas, kung mapapansin nila na kaya na nating pamunuan ang sarili nating bansa, sila po ay aalis na sa bansang Pilipinas. Number 27. Which city hosted the 1964 Olympic Games? Ito talaga. Itong tanong na ito, masyadong random. Pero lumabas po yan sa board exam. Tinanong po yan, okay, sa board exam. Ano daw po yung nag-host ng 1964 Olympic Games? Kapag hindi mo to alam, ayan, at nasa board exam ka na, tapos ito ang nabasa mo, feeling ko, sasabog ang inyong ulo. Sasabog ang inyong ulo kasi, bakit ka naman bibigyan ng tanong na ganito? Masyadong random. Kaya, okay, para maiwasan natin na sumabog ang ating ulo, kailangan magkaroon tayo ng maraming kaalaman. Okay, maraming mga trivia na pasok sa table of specification para kahit na may mga objective type of questions, ayan, hindi tayo uurong dahil masasagutan natin yan siya. Okay, ano daw po ang city na nag-host ng 1964 Olympic Games? It's Tokyo. Yes, it's Tokyo po. Tokyo ang ating sagot. 28. Which teaching strategy uses thought-provoking question and answer sessions to promote learning? A. Direct instruction. B. Cooperative learning. C. Giving individual worksheets. Or letter D. Socratic method. Ayan talaga ba? Yan po talaga ang sinasabi natin ba? Kasi nga, kapag ikaw ay social studies major, meron po tayong, okay, teaching approaches po to social studies at mala Prof Ed na tanungan. Kaya may mga Prof Ed questions po na makikita mo sa ating majorship. Yes. At yan po ay isa sa mga example po. Okay, yan po ay isa sa mga example. Ano ba? Okay, ang hinihingi sa atin ng number 28. Okay, question and answer. Okay, may nagtatanong, may nagsasagot. Question and answer question. Siyempre, ano po ang ibang tawag sa Q&A na ginawa po ni Socrates? Socratic method. Okay, cooperative learning, wala namang nagtutulong-tulungan dyan sa question. Direct instruction, wala naman sinabi dyan na sage on the stage. Okay, giving individual worksheet, malayo naman yan siya. M yan si letter C. Kaya ang sagot natin ay letter D. Socratic method yan po ay galing kanino? Socrates. Okay? Another word for Socratic method, Q&A or question and answer. Ayan. Q&A method. Okay? 29. Of the 17 United Nations Sustainable Development Goals which can be resolved through protecting forest reserve.
Is it mobilize sustainable cities? Is it low, affordable, and clean energy sectors? Is it advanced life on land? Or is it developed life below? Ano kayang sagot natin dito? A ba, B ba, C, or letter D? Yes, 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 yes. Sa mga baby dyan na social studies major at hindi pa po nakapag-register, okay, sa ating Soksay Mahusay 3.0, ayan, kung gusto niyo po maging parte ng growing family para, okay, makatake na rin po kayo ng ating mga summative exams, ng ating mga unlimited PDF at PPTs para makuha nyo rin po ang mga PPTs natin sa ating groups. At syempre, para makasama sa aming GC, ayan, kailangan, ayan, mag-register na po kayo ngayong gabi at maging parte ng aking mga bagong anak. Okay, growing family. Okay, protecting forest reserve. Yan ang ating keyword. Protecting forest reserves. Forest po. Okay, kakahuyan. Okay, forest. Tapos sasagot ka ng letter A. Pukpok sa'yo kapag letter A ang sagot. Most sustainable city. Tapos forest, hindi po. Forest reserve. Tapos sumagot ka ng letter B. Anong kadimunyuhan ang pumapasok sa iyong katawan kapag sasagutin mo yan? Clean energy nga, kuryente. Tapos nag-letter B ka. Hindi yan dapat. So between letter C at letter D tayo. Between letter C at letter D. Bakit? May nakita ka bang kabuugan sa loob ng karagatan? Life. Okay? Below. Wala po. Kaya ang sagot natin ay life on land. Okay? Okay, ang forest, syempre makikita sa land. Okay? Number 30. Why is the Nile known for as an international river? It is the longest river in the world. Its water flow into the Mediterranean Ocean. C. It supplies water and productivity to Egypt and Sudan. Letter D. It crosses 11 countries in Southeast Africa. Thank you, Ma'am Hazel Vigo de Los sa pagbibigay ng stars. Ayan, nakaka-proud ka man. Okay, thank you sa stars, Ma'am Hazel de Los. Okay, bakit daw po ang tinawag na international river ang Nile River? Okay, dahil sa po. Okay, dumadaan sa 11 countries sa Southeast Africa. Yan po yung reason kaya tinawag siyang international river. Pero, siya po ang ating longest river. Ano naman po ang ating largest river? Amazon River po. Largest river, Amazon River. Okay? Okay, sa mga wala pa po, okay? Wala pa pong idea kung ano yung lumalabas sa board exam, paki-download na po ng Table of Specification. Free po yan sa Google para malaman nyo po kung ano-ano po ang inyong pagfo-focusan. Okay, search nyo lang po okay, Table of Specification, tapos i-download nyo po yung PDF na yon para malaman nyo po kung saan kayo magfo-focus na area sa major ship. Okay, tandaan nyo po, paki download po yun siya. And that's it. Maraming salamat po sa pakikinig po sa ating live ngayong gabi. I hope marami po kayong natutunan. I hope, okay, busog na busog po ang inyong mga utak dahil, ayan, ako po ay magpaparamdam sa inyo, okay, this Thursday. So medyo matagal-tagal pa po ang ating next meeting. Okay? Dahil ako po ay magkakaroon ng live every Thursday, Friday, Saturday, at Sunday. Every week po, 4 times po tayo magmi-meet at magsusuntukan, magbabardagulan sa live. Okay? So, Monday, Tuesday, Wednesday, matulog kayo. At syempre, mag-register kayo sa ating, okay,
Soksay Mahusay 3.0 para makasama na po sa growing family ng Soksay Mahusay. Ayan, very good, very good, very good, very good po sa iyo, sa inyong lahat. Naway marami po kayong matutunan. Busog sa bukol pero busog naman po sa kaalaman. See you. See you po sa ating live. Maraming salamat.